Hallelujah! Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus, for a new day. Tuesday morning in Houston, Texas. Hallelujah, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan. Kami ay muling nandito upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming pasalamatan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. For a new day. To serve you. Holy Spirit, lead me in every step of the way. On the way for God's purpose and glory. Welcome dito sa ating live. Tawagin na natin sila upang tayo ay makapag-umpisa na sa kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Ang ating batayan, ang ating pananampalataya. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. And every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. So, ayan mga kating Jesus. Welcome dito sa ating live. Andito na naman tayo upang ang Diyos ay ating purihin, sambahin, at pasalamatan. Woo! Thank you, Jesus. Welcome dito sa ating live at kumanta tayo para sa ating Panginoong Jesus. Ano? Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon
ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Jesus, thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Yes, Lord. Binibigay namin sa iyo ang lahat. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah! Sinasamba ka namin, Panginoong Jesucristo, lahat ay aming ibibigay para sa iyo. Andito ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming buong katawan. Aming isinusuko sa inyo, Panginoong Jesucristo. Kinikilala namin na kami ay mga sanga lamang na nainignay ng Diyos Ama sa inyo para sa, nang dahil sa kanyang kaawaan. Wala po kaming pwedeng ipagmayabang, Panginoong Jesus. Kaya kami po ay nagpapakumaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na kami ay makasalanan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Subalit kung kasama ka namin, lahat ay kaya namin gawin dahil ikaw ang aming Diyos, ang makapangyarihan na Diyos na walang kahit sino pa mang makapaghambing. The most famous name in the world, Jesus Christ. Oh, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you sa pagkakataon na naman na makapagsilbi sa inyo sa panibagong araw na ito. Salamat, Lord, dahil kasama ka namin. Ikaw ang aming Diyos. Salamat sa iyong Banal na Espiritu. Salamat sa iyong billions of angels na palaging nandiyan upang kami ay gabayan, upang kami ay bantayan ng aming mga pamilya. Oh, hallelujah. Laban sa mga anumang sakuna, laban sa anumang mga sitwasyon sa buhay. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. We love you, Jesus. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Holy Spirit, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. We welcome you in our midst. Ang sabi mo, 2 or 3 gathered in your name, Jesus Christ, you are in our midst. So mangusap po kayo sa amin sa oras na ito at binabalik namin sa inyo ang papurit parangal dahil ikaw po ay nangusap kahapon sa aming mga puso. At ngayon po ay mangusap ka na naman, buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang maintindihan namin ang minsaheng nais mong iparating ngayon at patuloy naming lalakaran ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong krus na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan mo, ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, ang kapangyarihan ng Diyos Ama na walang hanggan, ang presensya ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. At dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Amen! Hallelujah! Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Tuesday, February 4, 2025 dito sa Houston, Texas, at dyan sa Pilipinas ay February 4, 2025 ng gabi. Oh, hallelujah! So, noong nakaraang araw, noong Lunes, ay nirebuke tayo, no? Tinuruan tayo ng
banal na espiritu na maging mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. So sa makatuwid, no? Kung ano man yung bago natin gawin yung isang paninira sa ating kapwa, isang panluloko sa ating kapwa, kung tayo ay totoong Kristiyano, ay isipin na natin kung ito ba ay, hindi ba tayo masasaktan din yan kung tayo ang gagawa niyan. Kaya, pag iniisip natin yan, hindi natin gawin yung masasama sa ating kapwa, kundi kung ano ang mabubuti, dahil yun ang iniisip natin na yun din ang gagawin ng kapwa natin sa atin. Okay, so dito na tayo sa, ayan, sa Romans 13, no? Tapos na tayo. At, anong sabi dito sa Romans 13 verse 14? Sa halip, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Jesucristo, at huwag na ninyong pagbigyan ng inyong makamundong pagnanasa. Rather, andito sa Romans 13 verse 14 in English, rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. So, huwag na nating isipin kung ano yung nakakapag-satisfy sa ating katawan, sa ating gusto, kundi ang isipin natin ay what is pleasing in the eyes of the Lord. Hallelujah. Okay, so dito tayo sa Romans 14. Romans 14. Ngayon ay 2:4:25. Romans 14. Ayan. 14 to mahaba siya. Kaya tingnan natin kung hanggang dito lang tayo sa 12. Dito tayo sa 12. Hanggang sa 12 lang muna tayo. Hanggang dito lang. Romans 14, 1 to 12. Hatiin natin to. Ang sunod naman ay bukas. Huwag humatol sa kapatid. O, huwag tayong humatol sa kapatid. Okay, dito tayo sa 14. 1. Tanggapin ninyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. 2. Halimbawa, may kapatid na naniniwala na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Mayroon namang mahina ang pananampalataya at para sa kanya, gulay lamang ang dapat kainin. 3. Hindi dapat hamakin ng taong kumakain ng kahit ano ang tao na ang kinakain ay gulay lamang. At huwag hatulan ng tao na ang kinakain na gulay lamang ang taong kumakain ng kahit ano. Sapagkat pareho silang tinanggap ng Diyos. 4. At sa Diyos lang din sila mananagot. Okay? Kaya sino ka para humato sa utusan ng iba? Ang amo lang niya ang makapagsabi kung mabuti o masama ang ginawa niya. Ayan na. At talagang magagawa niya ang tama dahil ang Panginoon ang tutulong sa kanya. 5. May mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang mga araw. May tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na yan. 6. Ang taong may pinagpapahalagang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. At ang tao namang kumakain ng kahit anong pagkain ay gumagawa rin nito para sa Panginoon dahil pinasasalamatan niya ang Diyos para sa kanyang pagkain. Ang hindi naman kumakain ng ilang klase ng pagkain ay gumagawa nito para sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. 7. Wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Ayan. Ang 7.
Wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. 8. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kaya, mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo mamatay, dito tayo sa 9. Ito ang dahilan kung bakit namamatay at kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. 10. Kaya huwag ninyong hahatulan o hahamakin ang inyong kapatid kay Kristo, sapagkat tayong lahat ay haharap sa Diyos at siya ang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Okay, dito tandaan natin ang 10. 11. Sapagkat sinabi sa kasulatan, ako ang Panginoon ng buhay at sumasampa. Ako, ang Panginoon na buhay, ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Kaya lahat tayo'y mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Hallelujah. Salamat, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Bless us. Bless us and guide us and open our minds and hearts in your message today. In Jesus' name, Amen. Okay. So, dito tayo kasi tapos na tayo yung mahalin natin ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. No? So, dito naman tayo sa yung paghuhusga natin dahil nga sa iba-ibang mga ginagawa natin, iba-ibang sinusunod natin. Sabihin natin na, bakit kayo kumakain ng lahat ng pagkain? Kasi sa kanilang panahon, mayroon silang mga hindi pwedeng kainin. Para bang mga sabadista ba? Di ba yung mga sabadista ay hindi sila kumakain ng dugo, no? Kasi para sa kanila, yung dugo ay marumi. Marumi yung dugo. Nandoon kasi sa dugo lahat ng klase ng sakit. Kaya hindi sila kumakain ng dugo. Kaya nga yung dugo, dinuguan, yun, no? Marumi sa kanila yun. Kaya hindi sila kumakain. Pero ang ibig bang sabihin nun, dahil hindi sila kumakain noon, ay sila na ay makasalanan? At hindi na sila maililigtas. No. Yung isa ay kain ng kain, walang pigil sa pagkain. Ibig bang sabihin nun ay hindi siya maliligtas? Dahil ganun ang kanyang karakter? No. So anong sabi dito? Ang hatol. So kung ano man ang isinasagawa ng isang tao, hindi tayo pwedeng humatol. Bakit? Ang sabi dito sa salita ng Diyos, dito sa 4, at sa Diyos lang din sila mananagot, kaya sino ka para humatol at sa utusan ng iba? Sa Diyos sila mananagot sa kanilang mga ginagawa. Kaya nga, tayo bilang mga Kristiyano, pag nakakita tayo ng mga ganitong mga uri ng tao, hindi natin yun sinasaway o kaya sinasabihan o kaya naninira tayo ng kapwa o kaya hinatulan natin itong mga to, mga makasalanan, itong mga to, mga ganyan. Bakit? Kasi pagdating ng panahon, isa-isa tayong haharap sa Diyos at siya lamang ang may karapatan na humusga sa atin sa lahat ng ating mga ginagawa. Tayo ay pare-pareho lang mga likha ng Diyos. Tayo ay pare-pareho lang mga alipin ni Jesucristo. Sino tayo ngayon nahahatol sa ating kapwa? Kaya nga sinasabing, ipagdasal ang kapatid na ito. Ipagdasal. Huwag hatulan, ipagdasal.
At humingi tayo ng karunungan mula sa Holy Spirit kung paano gamitin tayo sa Holy Spirit upang sa ganoon maibahagi natin ang katotohanan sa kanila. Pero kung ang Holy Spirit ay hindi nagbigay ng conviction sa inyo na gawin nyo yan, manahimik tayo. Dahil maaring may ibang gagamitin ang Diyos sa mga buhay ng mga kapatid na ito nang sa ganoon sila rin ay mamulat sa katotohanan. Kaya nga, bawat nating galaw ay kailangan na andoon ang conviction ng Holy Spirit. Nandoon ang gabay ng Holy Spirit. Hindi pwedeng tayo-tayo lamang ang magdedesisyon. Kailangan na nandoon ang Holy Spirit, nagsasabi, Holy Spirit, gamitin mo ako para maituwid ang kapatid na ito. Pag walang conviction ng Holy Spirit, walang signal na go ahead, huwag mong gawin. Dahil maaring disaster ang kalalabasan niyan at maaring ang inyong relasyon ay hindi pa magkagulo pa ang relasyon ninyo. O kaya'y maaring hindi kayo magkasundo, mag-away patuloy kayo dahil hindi mo sinunod ang conviction ng Holy Spirit. Pag sinabi ng Holy Spirit, ang Holy Spirit kasi may conviction yan sa puso, mabigat yan eh. Pag plano niya yun, pag gusto niya yun. Pag sinabi niya, magsalita ka, no? Saka ka magsalita. Na ipagdasal mo, use me, turuan mo ako kung anong salita, mga salita ang gagamitin nang sa ganoon ay maituwid ko ang kapatid na ito na hindi siya masaktan. No? So yan ang sinasabi dito, oh. Sino tayo upang humatol sa ating kapwa kung ano man ang kanyang ginagawa? Kung ano ang kanyang kinakain. Pwede tayong magsabi, o mga kapatid, para sa ganoon ay mas laging malusog tayo sa ating mga katawan. Mas maigi na uminom tayo ng tubig, 2 maligamgam na tubig pagising natin. Ito'y makakatulong sa ating internal organs para sa ganoon tayo ay maging healthy, no? Hindi tayo magkakasakit. O kumain tayo ng ganito, ganyan, para sa ganoon ay malusog ang ating katawan dahil ang ating katawan, our bodies are the temple of the Holy Spirit. Or my body is the temple of the Holy Spirit. Kaya kailangan kong ingatan. Sa pagtulog, kapag ang katawan ay nagsasabi na antok na ako, gusto ko nang matulog, o ganyan, no? Pipilitin mo talaga, idadrag mo talaga ang katawan mo, hindi yan mabuti. Pwede kang mag-suggest niyan, pwede ka lang, mga tip ito para sa ganon ay maging tayo, malusog ang ating pangangatawan. Pero hindi tayo pwedeng humatol, ganyan, ang taba-taba mo na, kailangan mag-ano kanyan, kailangan mag-reduce ka. Huwag kang kain ng kain. Anong ganito, ganyan. Ano bang mga kinakain mo? Sobrang ng kain ng... Hindi tayo pwedeng magganyan sa ating kapwa. Sabi naman, ang payat-payat mo naman, wala ka yatang kain. Kumain ka naman ng ano. O kaya sinasabi dito, may isang tao na may isang araw siyang mahalaga. O yung ibang tao, lahat ng araw pare-pareho sa kanya. Sino tayo na magkakatol na mali? Kailangan may ganito yan. Yung isang tao na, yung isang matabang taba, kumakain ng kumakain. Ang Diyos din naman ang napupurihan sapagkat nagpapasalamat naman siya, Lord, salamat po at mayroon akong pagkain na kinakain. No? Samantalang yung isa naman, gulay lang, Lord, salamat po at mayroon akong mga gulay na kinakain. Samantalang yung isa na, para sa akin, mayroon akong mahalagang araw, yung rest day, yung Lord's Day, na kung saan doon tayo nagpupuri sa Diyos, nagbibigay tayo ng oras, halimbawa kami, magbibigay kami ng 3 oras sa linggo na yan,
sa Sunday na yan upang magpuri, makinig sa salita ng Diyos. Yan. No? So, special day natin yan. Yung iba naman, walang special day. Lahat special. Pero sa bawat araw, siya ay nagpapasalamat sa Diyos. O di ang Diyos pa rin ang napupurihan. No? So ngayon, sino tayo na maghahatol sa ating kapwa? Alimbawa ako, pag ang aking katawan ay pagod na, so sa gabi, alimbawa, pagod na, mga 8 something pa lang, pagod na, kasi maagang gumigising, di ba? So, pagod na. So, magsasabi ang katawan, mga 9 something, antok ka na talaga, matulog ka na. Di matutulog na ako. Di ang ganda ng pagising ko sa umaga, kasi yung katawan natin, yung internal organs natin, bawat part ng ating katawan, mayroon silang oras na kung saan sila ay mamahinga at mag-reproduce. So kung ang ating katawan, ang ating internal organs, kagaya ng lungs, puso, kidney, liver, stomach, at iba pang mga internal organs, yung mga part na yon, may oras sila na kung saan sila ay namamahinga. At sa kanilang pamamahinga, doon sila naglilinis. Self-cleaning ang ginagawa doon. Naglilinis, nagtatanggal ng mga dead cells at iba pa, mga cancer cells at iba pa. So, ang ating internal organs, no? Ang ating internal organs ay ang oras ng kanilang pamamahinga at kung saan doon sila nagre-reproduce, nagki-cleaning sa kanilang mga sarili, ay mula from 10 to 4 o'clock in the morning, 10 p.m. ng gabi, hanggang alas 4 ng umaga. So 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 6 hours na dapat tayo ay matulog na nang sa ganoon, ang ating internal organs ay maingatan at mapatatag ang ating immune system. Kaya nga, pagdating ng alas 10, pagdating ng something, alas 9 something, alas 9, less than 10 o'clock, no? Malapit na. Ang aking katawan, part na yan ng sistema ng katawan ko na, naantok na ako kapag nagla-live tayo ng maglaro-laro, tapos alas 10 na, alas 11 na, antok na talaga ang katawan ko. Dinadrag ko na lang talaga yung katawan ko dahil nasanay siya na matutulog siya ng alas 10 hanggang alas 4, alas 5, 5:30 para makapagpahinga at makamalinis ang kanyang internal organs. So, yan ay suggestion, yan ay experience, yan ay testimony ni Tita Vets. Nasa sa inyo na yan kung papayagan o susundin ninyo. Dahil kayo ang nagdidesisyon sa mga katawan ninyo. Kayo ang nagdidesisyon kung gusto niyo yung maging malusog, kung gusto ninyong mapangalagaan ang pangangatawan, di sundin ninyo para sa ganun itong inyong mga puso, ang ating lungs, ating liver, ang ating kidney, ang ating other internal organs, bile at iba pa, pancreas, ay maaalagaan, maingatan sila dahil nga naglilinis sila habang tayo ay nagpapahinga. Paano kung hindi tayo magpahinga ng maaga, alas 12 na, alas 1 na tayo natutulog? Ano na ngayon ang mangyayari? Ang mangyayari kasi dyan sa ating internal organs, sa halip na sila ay magpahinga na dahil matagal kang natulog, nagpapatuloy pa rin sila sa pagtatrabaho, nagpapatuloy pa rin sila sa pagtatrabaho sa iyo, sapagkat ikaw ay hindi ka nagpahinga, sapagkat ikaw ay patuloy pa rin sa iyong mga ginagawa. So, anong nangyayari sa kanila? No? Hindi sila nakapagpapahinga at napapagod sila. Hindi sila nakakapaglinis. Kaya ang nangyayari, maraming toxin ang pumupunta sa mga internal organs na siyang nagdudulot ng mitosis o kaya duplication of cancer cells.
At kaya nagkakaroon tayo ng cancer. Nagkakaroon ang tao ng cancer sapagkat ang kanyang internal organs ay walang pahinga, inaabuso ng tao. So kung gusto nating maging malusog ang ating mga katawan at wala tayong mga sakit at wala tayong mga maintenance at iba pa, sundin natin ang pagpapahinga ng katawan. So, kaya yan ay isang mga paalala, pero hindi natin pwedeng sabihin, ikaw na palagi kang walang tulog, ikaw na ganito, ganyan, abuso mo katawan mo, ikaw, hindi tayo ang mananagot niyan eh. It is that person. Siya ang mananagot, hindi tayo. Kaya nga, we mind our own business, at pag ipinakita ng Diyos yang taong yan sa atin, pinagdadasal natin ng tahimik ang mga ito. Ipinagdadasal natin ng tahimik ang mga taong ito. At ang ating pagtingin ay tumitingin tayo sa kay Panginoong Jesucristo. Anong sabi dito, Dito sa 7, wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay tayo'y sa Panginoon. Walang ni isang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Walang ni isang mamatay para sa sarili lamang. Lahat tayo'y may pananagutan sa isa't isa. Lahat tayo'y itinipon ng Diyos. Hindi ko alam yung ibang awitin na yun. Naalala ko lang yung kanta na yan. O see? Walang namatay na para sa sarili lamang. Walang mabuhay na para sa sarili lamang. Namatay tayo, mabuhay tayo para sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang ating pagiging buhay ay dapat ang mga buhay natin ay maging kapakipakinabang sa Kanyang kaharian sa halip na maging kasiraan. Ang ating mga buhay ay dapat na maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos sa halip na nagiging nakakatisod tayo sa ating kapwa. Tandaan natin, wala tayong ibang pina-follow, wala tayong ibang sinusunod, kundi si Panginoong Jesucristo lamang at hindi si Tita Vits o kahit sino pa man. Dahil si Tita Vits ay imperfect. May mga kasalanan ako. Dahil tao nga ako, di ba? Kaya ang sinusunod ko lang din ay si Panginoong Jesucristo at hindi ko tinitingnan ang aking gilid, ang aking left, ang aking right. Kundi ang tinitingnan ko, diretso si Panginoong Jesucristo. Siya ang the author and finisher of our faith. Siya ang author. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako ang Panginoon na buhay, ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Every knee will bow down and declare that Jesus Christ is Lord. Kaya lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. So 12. So lahat tayo managot. Kaya sino tayo para hatulan itong mga ito? Pareho din tayong mga nailigtas lamang ng dahil sa kanyang kaawaan. O sino tayo ngayon na maghatol sa ating kapwa? Hindi tayo pwedeng maghatol sa ating kapwa. Kundi ang gagawin natin, tingnan natin ang kanilang mga ginagawa. Lord, salamat po. At pinaalala mo sa akin na hindi ko dapat gawin ang mga bagay na yan. At ipagdasal ko ang kapatid na ito na baguhin mo siya, Panginoon.
pagkakataon na ako ay tao lamang, si Tita Vits ay tao lamang. Hindi ako perfecto. Di ba yung sabi ko sa inyo, may mga dating nagjo-join sa atin dito sa ating live na naging friend ko. So nakikita ko yung mga postings ninyo, mga ganyan ninyo. At kung nakikita ko na nasasagwaan ako sa mga ginagawa ninyo, sinasabi ko yun sa Panginoon, Lord, nasasagwaan ako dito sa ginagawa ng kapatid na ito, Lord. Patawarin mo po ako, patawarin mo siya, Lord. Anong gagawin ko? Baguhin mo siya, Panginoon. Katagpuin mo siya. Na nakikita ko ulit ang ganyan. So ako na nagkakasala na ako. Dahil nahuhusgahan ko siya eh. Gayong wala naman akong karapatan na manghusga sa kanya kung bakit niya ginagawa ito. So ano ang aking desisyon? Para hindi ako magkasala at hindi ako makapaghusga sa aking kapwa. Nakikita ko eh. Pag pinapakita ng Holy Spirit sa akin. So anong ginagawa ko? Block. So yung mga taong nagdudulot sa atin na tayo'y magkasala sa Diyos, bakit natin sila ginagawang friends? Ngayong sila ay mga tukso para tayo ay magkasala. Bakit natin sila ginagawang friends? Dahil curious ba tayo sa kanila? Dahil gusto lang nating malaman kung ano ang kanilang mga sitwasyon. At pag nalaman natin na sila ay ganito, sila ay, Mirese, bote nga sa'yo dahil ganito ka. Ganyan ba? No. Tinatanggal natin ang mga taong yung nagiging dahilan, instrumento ng kaaway ng Diyos upang tayo ay magkasala. Upang tayo ay sa halip na tingnan si Panginoong Jesucristo, ay nakatingin tayo sa kanila at sa halip na nating ipagdasal ay nagkasala pa tayo. So ano ang dahilan? At bakit ginagawa natin silang friends? At bakit pina-follow pa rin natin sila? Gayong sila ang mga instrumento ng demonyo upang tayo'y magkasala. Kaya ang ginagawa ko, block. Oh. Di na makikita, di ko na nakikita at hindi ako nagkakasala. Pero pinapaalala ng Diyos sa akin itong mga ito at pinagdasal ko, Lord. Katagpuin po ang taong ito, ang babaeng ito. No? Kasi sila ay mga temptations. Pero anong ginagawa natin? Nananatili pa rin sila sa ating friends list, sa ating mga pinafollow, at kapag nakakakita ka ng mga ginagawa nila, ito na naman si ganito, rumampa na naman, ganito na naman, gaganyan na naman, o sino kayo na nagkasala, di ba ikaw? Oo. Gayong hindi mo man yan mapigilan ng mga tao na ginagawa nila yan. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng humusga sa kanila. Ngayon, ikaw, anong dapat mong gawin? Upang mapayapa ang iyong kalooban, upang ang iyong mga mata ay mapigilan sa pagiging pamakasalanan mo. Kaya ako, block, unfollow. Pag mga ganyan, bakit nagkaganito tong taong ito? Bakit ko pina-follow ito? Hindi ito related sa aking pananampalataya kay Kristo. Bakit ako nagpa-follow nito? Unfollow or block. Sapagkat hindi mo kailangan ang mga ganong klase ng tao. Ipagdasal mo sila. Pero hindi ibig sabihin na manatili kang kaibigan nila. Hindi ibig sabihin na manatili kang connected sa kanila. No. Dahil maaring sila ang maging masamang impluwensya na magdala sa iyo sa kasamaan sa halip na madala ka doon sa kay Kristo.
gagamitin ka ng Holy Spirit at sabihin ng Holy Spirit, magsalita ka, kausapin mo sila, go ahead at kausapin mo sila. Dahil pag may conviction ang Holy Spirit, ibig sabihin nun, itong mga taong ito na gusto niyang kausapin, kinausap na yan ahead of time. Nang sa ganoon, kung ikaw ay kakausapin ka ng Holy Spirit na gamitin ka niya para marinig nila yung gustong iparating ng Holy Spirit sa kanila, madali nilang maintindihan yan at mababago sila. Madali. Halimbawa, kapitbahay mo, syempre, hindi mo man yan ma-block ang iyong kapitbahay. Sa Facebook, pwede mong ma-block, pwede mong ma-unfollow. Pero kung kapitbahay mo yan, nandyan yan, araw-araw, nakikita mo yan. Kumusta? Ganyan-ganyan. O anong gagawin mo ngayon? Hindi mo papansinin. Hindi yun tama. Kung hindi mo papansinin. Ang gawin mo, pansinin mo. Kumusta? Hello, good morning. God bless. Hanggang doon ka lang. Huwag ka nang makipag-usap pa kung ano-anong mga usapan. Dahil sa halip na maging living witness ka ni Kristo, ikaw patuloy ang maging dahilan upang matisod ang mga taong ito kay Kristo. Kung ang taong ito ay may Kristo sa puso niya, bakit ganito umusta ito? Bakit ganito ito magsalita? Bakit ganito ito gumalaw, kumilos? Oh. So tayo ay nakikita ng kapwa, ng tao, nakikita tayo na lalo na kung diniklara na natin na si Kristo ay ating Diyos at tagapagligtas. Ngayon, kung kayo man ay nakaranas ng mga maraming pagsubok sa buhay, grabe talaga ang pagsubok ng Diyos, ganito, left and right. Tapos hindi ka pa nakabaptismo sa tubig. Yan ay mga pagsubok na upang i-tests kung hindi ka ba aalis, kung magpapatuloy ka pa ba sa iyong pananampalataya. Kasi ayaw ng demonyo na mabaptismuhan ka sa tubig. Dahil once na mabaptismuhan ka sa tubig, you are God's property, sealed by the blood of Jesus. So wala magawa ang demonyo sa'yo kasi nabaptismo ka na sa tubig. No? So yun ang mensahe dito. Sino tayo upang humatol sa ating kapwa? Wala tayong karapatang humatol. Pagtatawanan pa natin yung ating kapwa, pagchichismisan pa natin, wala tayong karapatan. So ang ating tingnan ay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang, siya lamang. Yes, Lord, ikaw lamang ang aming titingnan. Anong sinasabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita? Yes, Lord, ito po ang aking susundin. Yes, Lord. Huwag kang, kung gumawa ka man ng masama, sabihin mo, tingnan mo, si Tita Bits nga rin ay gumawa ng ganyan, di gagayahin ko rin. Hindi ko na yan kasalanan kung gumawa kayo niyan at ginaya ninyo ako, sapagkat hindi ako ang modelo ninyo, si Kristo. Kung ako man ay nakagawa ng kasalanan, pananagutan ko yan sa harap ng Diyos. Pananagutan ko yan, hindi sa inyo. Bakit? Anong sabi sa salita ng Diyos? Isa-isa tayo. Ang sabi dito sa Romans 14, verse 12. Kaya lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Sa makatuwid, kung nagkasala man kayo at sabi nyo, si Tita Bits kasi ang dahilan at bakit ako nagkasala? No, it is not me. Decision mo yan na gumawa ka ng kasalanan at wag mong idamay ang ibang tao, wag mong idakilan yung ibang tao na dahil sa kanya ay nagkasala ka. May sarili kang desisyon
Hindi ka bata na hindi ka marunong magdesisyon. Nasa tamang edad ka na. Kung ginawa mo yan, pananagutan mo yan, dahil lahat ng ating mga ginagawa ay pananagutan natin sa harap ng Diyos. At hindi tayo pwedeng magsabi, si pastor kasi nagsabi niyan sa akin. Si brother ganyan kasi nagsabi niyan sa akin. Si ganito kasi, si ganyan ang nagsabi niyan sa akin. No. Kasi, kung mayroon tayong Biblia, at pinag-aaralan natin ang Biblia, hindi lang tayo hanggang sa pakikinig kay Tita Vits. Hindi lang tayo hanggang sa pakikinig sa mga pastor o kang sino pa man, kundi may sarili tayong isip, may sarili tayong puso, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ay nandiyan. If we ask the Holy Spirit, tama po ba yung sinasabi ni Tita Vets? Holy Spirit, tama po ba yung sinasabi ng pastor namin? Holy Spirit, tama po ba yung sinasabi ni Pastor Hagee? Turuan mo ako, nasaan dito sa salita ng Diyos? Anong ibig sabihin nito? Ganyan! Pwede natin gawin yun. Hindi natin pwedeng sisihin yung ibang tao na ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Ikaw ang dahilan, nagkasala ako. You have the choice. Bakit hindi mo ina-unfollow yung mga yan na naging dahilan ng iyong kasalanan? Bakit hindi mo ibablock ang mga yan na palaging nakikita sa iyong feeds, sa iyong screen, sa maydi-maydi dyan, na nagaganito, nagaganyan, nagkasala ka, bakit hindi mo siya ina-unfollow? Bakit hindi mo siya i-block? Oh. Decision mo na yan. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi na nang dahil sa kanya ako'y naging makasalanan, nang dahil sa ganito ako maging kasalanan. That is your decision to do it. Hindi pwedeng magsisi tayo sa iba nang dahil sa kanilang kasalanan, kaya ikaw rin ay nagkasala. Desisyon natin yan na sundin ang taong yan. Desisyon natin yan na gawin ang ginagawa din ng taong yan. Ay, hindi lang naman ako ang gumagawa nito. Yung live-in partner dyan, yung ganito, ganyan. Hindi lang naman ako ang gumagawa nito. Marami namang gumagawa. Uso naman yan ngayon. Bakit? Kung uso ba ngayon, ibig bang sabihin nun ay katanggap-tanggap yan sa harap ng Diyos? Maraming mga uso ngayon sa mundo, pero yun ay hindi katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na nakikita natin sila na gumagaya sa uso ngayon, gumagaya ng ganyan, ay mga makasalanan, ay mga irihi, ay mga ganyan. No. We pray for them at sabihin natin, Lord, have mercy on them, and thank you, Lord, na pinaalala mo sa akin yan na hindi ko dapat gawin ang mga bagay na yan. Dahil ito'y hindi ayaw mo ng mga ganyan. Hindi mo yun kalooban at hindi mo magustuhan ng mga yan. It is not kalugod-lugod, hindi yan kalugod-lugod sa paningin mo, Panginoong Kristo. So yung mga yan na sumasabay sa uso, anong dapat natin gawin sa mga yan? Kung kapatid natin yan, dugo sa kapatid, hingi ka sa Panginoon ng gabay, Holy Spirit. Gabayan mo ako. Kung may conviction ng Holy Spirit na kausapin mo yung kapatid mong yan, go ahead. Kung walang conviction, huwag mong kausapin. Manahimik ka, hayaan mong ang Holy Spirit ang makipag-usap sa Kanya. Dahil ang Holy Spirit ay gagamit yan ng tao. Maaring ikaw, maaring siya, maaring ibang tao, kaibigan niya, office work niya, or kanino man, upang maintindihan niya ang kasalanang ginawa niya. Dahil may isang taong lumuhod sa trono ng kaawaan ng Diyos at hiningi ang kapatawaran ng taong ito.
Kaya huwag tayong manghatol. Kasi pag tayo nang hahatol, nagkakasala tayo. Nagkakasala tayo. No? Minsan may mga pagkakataon na hindi natin maiwasan, naging curious tayo. Pero huwag nating hayaan na ang demonyo, ang ating susundin. Sige, ano mo yan, tingnan mo. At anong ginagawa ng ano na yan, ng taong yan, ganito, ganyan. Pag may ganyong pag sinasabi ng demonyo, sige, ginan mo nga eh. Nagiging osyoso ka ba? Nosy ang tawag no, naging nosy ka sa taong yan. Parang nagiging, ano ba yung tawag nun, yung tahimik mong binamasdan at tinitingnan yung mga ginagawa niya. Oh, stalker ka na? Stalker? Itanong nyo kaagad sa Holy Spirit, Holy Spirit, kalooban mo ba ito? Kalooban mo ba ito, Holy Spirit? Kasi pag kalooban ng Holy Spirit, nandito ang conviction no, sa puso. Pero pag hindi kalooban ng Holy Spirit, walang conviction. Huwag niyong hayaan na ang ating likas na makamundong katawan na makasalanan, yun ang mananaig sa atin. Wala na tayo niyan eh. Wala na tayo sa mundo. Hindi na tayo gumagaya sa mga uso-uso ng mundo. Uso na ngayon, ang uso ngayon sa mundo, oh, ang kanilang pants ay dito dati ang tuhod lang ang may ang tuhod lang may mga butas-butas. Ngayon, ang uso ngayon sa kanilang pants, dito na talaga sa mga legs, may mga butas-butas sa legs. Tsaka dito sa may puwitan, dito sa likod, oh, may mga butas-butas na. Ano ba yan? Kayo rin, kahit mga Kristiyano kayo, umuuso-uso rin kayo dahil yun man ang uso eh. What? Yan ba ang uso na sinasabi ng Diyos? No. Ang ipauso natin ay ang pagbabahagi sa salita ng Diyos. Ang ipauso natin ay ang pagpapaalala sa ating mga sarili. Excuse me, sa ating kapwa. No? Sa ating kapwa. Na rapture is coming. Rapture is coming. Ibig sabihin nun, let us prepare ourselves for the coming rapture. Rapture is coming. Hindi natin alam kung kailan. Kahit si Panginoong si Kristo, hindi niya alam yun. It's only the Lord God Almighty knows the right time. Kaya sa halip na makisabay tayo sa uso ng lipunan na ganito yan ang trend. Ganito na ang anyan. Who cares? Wala akong paki dyan. Yan ang trend ninyo, hindi yan ang trend sa Diyos. Akin, kahit mga luma ang aking damit, kahit mga basta malinis tingnan, formal tingnan, yun ang aking sinusunod. Hindi kailangan na gayahin natin kung anong uso ng mundo, no? Sa ating mga Kristiyano, ang uso sa atin ang salita ng Diyos. Ang uso sa atin ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang pagpupuri sa salita ng Diyos, ang pagpupuri sa presensya ng banal na Espiritu. We are created to worship God. Yan ang uso sa ating mga Kristiyano. Ang pagsamba sa Diyos. Ang uso sa atin ay ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang uso sa atin ay ang pagpupuri, ang pagkanta, ang pagdaig, ang pagsimba sa Diyos. Ang pagkanta, oh, hallelujah, praise the Lord. Ang pagsayaw, ang pagtaas ng kamay, ang pagpalakpak upang purihin ang Diyos Ama, upang purihin si Ginoong Jesucristo, upang purihin ang banal na Espiritu. Yan ang uso ng mga Kristiyano. Yun dapat ang gawin nating uso, hindi yung uso ng lipunan dyan na akala mo ano na nangyayari sa mga yan at nakikita na yung mga hita dito, nakikita na yung mga puwit at iba pa. No?
So tandaan natin, we are not of this world. Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo taga rito. Hindi tayo taga rito. Ang gawin nating uso ay ang pagpupuri sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos. At gamitin natin ang ating mga katawan upang maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos Ama. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong pangungusap sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong rebuke, sa iyong pagpapaalala sa amin na hindi namin hatulan ng aming kapwa dahil wala kaming karapatan upang gawin yan. Pare-pareho lamang kami mga alipin mo, Panginoong Jesucristo. At tanging ikaw lamang ang pwedeng humusga sa amin. Maraming salamat sa pagpapaalala, Lord, na sa halip na husgahan namin ang aming kapwa, ay amin silang ipagdasal. Amin silang iluhod sa trono ng iyong kaawaan. Kilalanin namin ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan sa kanilang mga buhay, Panginoon Jesucristo. Paalala mo sa amin, Lord, na wala kaming ibang titingnan kundi ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang simula at katapusan ng aming pananampalataya. O hallelujah! O hallelujah, Lord. We fix our eyes to you, Lord Jesus, the author and finisher of our faith. O Jesus, King of Kings and Lord of Lords. At hayaang ang conviction ng Holy Spirit ang aming susundin para sa kapurihan ng Diyos Ama. Lord, itago mo po ang iyong mga salita sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Seal it with your blood, Lord Jesus, nang hindi ito nakawin ng kaaway mo, kundi ito ay aming magagamit. Ito ay magre-remind sa amin sa araw-araw ng aming pamumuhay habang nilalakaran namin aming pananampalataya kay Kristo. Salamat sa lahat po at nakaraos kami sa Bible study mo. Salamat sa Strong and Connection. Salamat, Lord, sa mga nagdumalo ngayon at kung sino man ang iyong kanino mo man ipaabot ang mga mensaheng ito. Pagpapalain mo ang bawat isa, anuman po ang kanilang mga kahilingan, Panginoon. Let it come to pass for your purpose and your glory na gumamit ka po, gamitin mo po o magpadala ka ng iyong mga anghel, ng iyong mga instrumento upang sa ganun anuman ang pinagdadasal ng aming mga kapatid na nandito ngayon, Panginoon, ikaw po ang magpupuno. Ikaw po ang mag-satisfy. Ikaw po ang magbibigay galak sa aming mga puso na at ang patatagin mo ang aming mga pananampalataya na walang imposible sa iyo. Nakapitan namin ang iyong mga pangako, Panginoong Jesucristo, dahil yun ang sabi mo, I will be with you till the end of time. At nandito ka sa amin at hindi kami nag-iisa. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, God the Father, Lord Jesus, Holy Spirit. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at pinupuri ang Diyos Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! God bless everyone. At yan na, mga kapatid, no? Hanggang sa muli, Jesus loves us. So, hinihintay lang natin kung ano yung si Sharon kung kailan siya matatapos diyan sa kanyang pagtatali mula sa January 1 hanggang sa January 31 para sa ganoon ay makuha natin ang kabuang love gift ng month of January at God willing ay maipadala natin this week, no? At magamit ninyo. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.